Malacanang itinanggi na itong messy transition ang naging paglilipat ng bagong liderato sa Philippine National Police. Si dating PNP Chief Torre naman, no comment sa alok na pwesto naman sa gobyerno. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Walang nagkikitang dahilan ang palasyo ng Malacanang para sabihing messy transition ang nangyaring pagsasalin sa bagong leadership ng Philippine National Police. Ito ang binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng pag-upo ng bagong pamunuan ng pambansang pulisya sa katauhan ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Ayon kay Castro, hindi naman dapat na mailarawang messy transition ang nangyaring nakaraang Miyerkules, gayong nagkausap naman sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre. Naiintindihan naman ayon kay Castro ni General Torre kung ano ang pangyayari at nirerespeto nito kung ano man ang naging desisyon ng Pangulo hinggil sa pagbabago sa hanay ng pambansang pulisya. Una nang sinabi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na pasya ni Pangulong Marcos na magkaroon ng pagbabago sa liderato ng pambansang pulisya. Kinumpirma din ni Castro na may alok na government post para kay General Torre. Subalit tumanggi si Castro sabihin kung ano ang nasabing pwesto. Itinanggi din ng palasyo na mayroong internal conflicts sa Marcos Jr. administration kasunod ng pagkakaalis sa pwesto kay General Torre. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Samantala, no comment din si dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre sa alok na government post sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam sa Kamara, sinabi ni Torre, kanya na ang ipinauubaya sa Malacanang ang pag-anunsyo kung anong pwestong ibibigay sa kanya. Gayunpaman, walang tugon si Torre kung kanya itong tatanggapin. Sa kabila ng mga nangyayari sa kanya, iginiit ni Torre na wala siyang sama ng loob sa Pangulo at suportado pa rin niya ang Administrasyong Marcos. Giit pa ni Torre, siya isang mabuting sundalo, kung ano ang iutos sa kanya ay kanyang susundin. Pagtiyak din ng dating PNP Chief, magpapatuloy pa rin siya sa kanyang duty bilang isang pulis habang nasa serbisyo pa siya. Inihayag din ito na magpa-file muna siya ng leave of absence. Nang tanungin din si Torre kaugnay sa bakanteng pwesto ng National Bureau of Investigation, sinabi ng general na hindi siya qualified sa nasabing pwesto. Nagtungo sa Kamara si Torre kahapon para personal na batiin ng happy birthday si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na nagdala ito ng cake. Ayon sa general, maupo siya sa pwesto. Si Representative de Lima ang unang bumisita sa kanyang opisina. Sa organizational meeting naman kahapon ng House Committee on Public Order and Safety, kwinestiyon ni de Lima ang pananahimik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagkakasibak sa pwesto kay General Torre. Pakinggan natin ang pahayag ni dating PNP Chief General Nicolas Torre. Wala nga akong sama ng loob and I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Kaya nga sabi ko sa inyo, I just I respect all the opinions from everybody. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.